Akala nila tapos na ang bangungot pero paano kung ang iniwan ng aswang ay hindi sugat sa katawan, kundi sumpa sa kaluluwa? At ang batang nawala ay bumalik na may ibang anyo, ibang anino at ibang laman. Kung ikaw ang nasa baryong iyon, tatakbo ka ba, o hihintayin mong dumilim muli ang langit? Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na ibinatay sa mga tunay na paniniwala, karanasan, at kwento ng ating mga kababayan tungkol sa mga aswang at kababalaghan. Layo nito ang magbigay aliw at kilabot, hindi upang magdulot ng takot sa totoong buhay o maglabas ng maling impormasyon. Kung ikaw ay madaling maapektuhan o natatakot sa ganitong mga kwento, pinapayuhan naming mag-ingat sa panonood. Bakit parang sunod-sunod ang pagkakasakit ng mga taga-baryo at laging sa gabi nagsisimula ang lahat? Ganito ang tanong na paulit-ulit na binubulong ng mga matatanda sa liblib na baryo ng San Felipe, isang lugar na matagal ng tahimik, malayo sa syudad, at parabang nakalimutan na ng modernong mundo. Walang signal dito, iilang kabahayan lamang ang may kuryente, at tanging ilaw ng buwan ang nagsisilbing tanglaw kapag dumidilim ang paligid. Pero kahit gaano pa man katahimik ang lugar, may mga bagay na hindi kayang itago ng katahimikan. Ang simula ng kwento ay sa panahon ng tag-ulan, kung kailan tila mas nagiging buhay ang mga anino sa paligid. Isa-isang nagkasakit ang mga residente, simula sa mga bata, tapos sumunod ang matatanda. Ubo, lagnat, paglalagnat ng walang dahilan, mga pantal na hindi gumagaling, at pagkahapon na parang may sumisipsip sa kanilang lakas. Hindi normal. Hindi rin ito tulad ng karaniwang trangkaso. At higit sa lahat palaging may masamang panaginip ang mga biktima bago sila tuluyang manghina. Isa sa mga una nating makikilala sa kwentong ito ay si Aling Marta, isang biyudang halos 70 taong gulang na, ngunit kilala sa buong baryo bilang isang matatag na babae. Siya ang tipo ng nanay-nanaya ng komunidad, laging may bitbit na halamang gamot, laging may paalala sa mga bata, at laging may nararamdaman pag may kakaibang nangyayari. Isang gabi, habang binabantayan niya ang kanyang apo na mailagnat, may narinig siyang kaluskos sa bubong. Akala niya pusa lamang. Pero nang tingnan niya ito sa bintana, may nakita siyang dalawang mata, pulang-pula, nakatitig sa kanya mula sa itaas ng puno ng mangga sa likod ng bahay. At kasabay ng titig na iyon, ang biglang paglala ng kalagayan ng kanyang apo. Mula sa insidenteng iyon, napansin ni Aling Marta na may pattern ang pagkakasakit ng mga tao. Lagi itong sumusunod sa gabi ng kabilugan ng buwan. Lagi ring may naamoy na kakaiba ang mga residente, isang halimuyak na parang dugong sariwa na hinaluan ng nabubulok na dahon. At sa tuwing may naaamoy nito, siguradong may magtatakbo ng may sakit kinabukasan. May isang binatang nanggaling sa Maynila, si Rico, na pansamantalang tumira sa kanyang tiyahin sa baryo. Hindi siya naniniwala sa mga kwentong aswang, at lalo na sa mga haka-hakang kumakala. Para sa kanya, lahat ng ito ay maaaring ipaliwanag ng siyensya. Pero isang gabi, habang pauwi siya mula sa tindahan, may nadaanan siyang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng punong saging. Nakayuko ito, tila nagdarasal. Nang mapansin siya nito, bahagyang umangat ang mukha at doon niya nakita ang dila nitong mahaba, tila ahas, na agad na nawala matapos mapansin na napansin siya. Mula noon, hindi na nakatulog si Rico. Ilang araw matapos ang pagkakatagpong iyon, unti-unti ring nanghina ang kanyang tiyahin, isa na naman sa mga nadapuan ng misteryosong sakit. Ngunit sa halip na dalhin ito sa ospital, mas pinili ng mga kapitbahay na ipaalbularyo ito. Dito niya narinig sa unang pagkakataon ang salitang kikalat ng aswang, isang uri ng sumpa o lason na sadyang pinapasa sa hangin, laway, o pagkain, isang mabisang paraan para pasukin ang katawan ng biktima nang hindi nahahalata. Habang patuloy ang pagkakasakit ng mga tao, mas lumalalim ang takot at kaba sa buong baryo. Ang mga dating gabi na puno ng kwentuhan at harutan sa kalsada ay napalitan ng katahimikan. At si Aling Marta, na dati isigurado sa lahat ng kanyang paniniwala, ay unti-unti na ring kinain ng pangamba. Isang madaling araw, habang tahimik na hinihintay ang pagliwanag ng langit, nakita niya ang isang nilalang na palihim na lumalapit sa bahay ng kanyang kapitbahay, baluktot ang katawan, walang saplot, at tila may buhat na kung anong mabigat sa likod nito. Hindi niya nakita ang mukha pero narinig niya ang pag-ubo ng taong iyon, malalim, basang-basa,
at parang nanggagaling sa hukay. At dito magsisimula ang pinakamalaking katanungan, sino ang nagpapakalat ng sakit sa baryo? At bakit tuwing gabi lang ito umaatake? Mula sa gabing nakita ni Aling Marta ang nilalang na gumagapang papalapit sa bahay ng kanyang kapitbahay, hindi na siya mapalagay. Sa tuwing sasapit ang hating gabi, tila ba may mabigat na presensyang bumabalot sa hangin, isang uri ng katahimikan na hindi kalmado, kundi parang bagyong hindi pa bumabagsak. Ang mga aso sa baryo, na dati walang sawang tumatahol sa mga dumaraan, ngayoy tahimik. Para bang alam nilang mas makabubuti ang hindi magsalita. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa mga nakita ni Aling Marta. Ngunit imbes na mapanatag ang mga tao, lalo lang silang naguluhan. May ilan na nagsimulang magsunog ng mga dahon ng sambong sa bawat sulok ng bahay. Ang iba na may nagbitin ng bawang sa mga bintana. Habang ang iba ay patagong lumapit sa albularyong si Mang Ben, ang tanging tao sa baryo na tila hindi natitinag ng mga pangyayari. Lagi niyang sinasabi, may gumagalang nilalang pero hindi ito basta-basta aswang. Mas matanda, mas matalino at mas mapanganib. Samantala, si Rico naman ay unti-unti nang pinanghihinaan ng loob. Isang gabi, habang siya ay naiiwang mag-isa sa kanilang bahay, may narinig siyang tunog mula sa likod ng pinto, parang kaluskos ng matutulis na kuko sa kahoy. Pagdungaw niya sa butas ng susyan, wala siyang nakita. Ngunit may naamoy siyang amoy ng nabubulok na karne. Lumipas ang mga segundo, at maya-maya ay may tumapik sa bintana, 3 beses, mabagal, tila sinasadya ang bawat hampas. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang lakas ng loob niya, pero bumaba siya para silipin ang bintana. At doon niya nakita, sa ilaw ng buwan, ang isang babaeng nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakatitig ito sa kanya, basang-basa ang buhok na parang bagong ligaw, at suot ang lumang saya na tila isinusuot sa mga patay. Hindi niya maaninag ang mukha, pero kitang-kita niya ang ngiting pilit at ang dalawang mata na kulay abo, walang buhay. Pagpikit bukas ni Rico ng mata, wala na ang babae. Pero nang balikan niya ang pinto, may nakita siyang 3 marka ng kamay, itim, parang abo, at bahagyang nanunuot sa kahoy. Kinabukasan, tinawag siya ni Aling Marta. Hindi ka naligtas, Hijo, bulong nito habang nilalagyan ng langis ang kanyang pulsuhan. May napansin na sayo. At kapag napansin ka nasusundan ka na, kahit saan ka magtago. Hindi maintindihan ni Rico kung guni-guni lang ba ang lahat, pero araw-araw, may bagong nangyayaring hindi niya maipaliwanag. Minsang nawalan ng kuryente, nakita niyang gumagalaw ang kurtina sa loob ng kanyang kwarto, kahit nakasara ang lahat ng bintana. Minsan na mainawawala ang pagkain sa hapagkainan kahit wala namang ibang tao sa bahay. Ang baryo, na dati punong-puno ng ingay ng mga batang naglalaro, ngayon ay tahimik na parang sementeryo. Wala nang lumalabas pagdapit hapon. Kahit ang mga inuman sa tapat ng sari-sari store ay tumigil. May mga pamilyang bigla na lang umaalis sa gabi, dala-dala ang mga anak at hindi na bumabalik. At ang naiwan, puro matanda't may karamdaman. Ayon kay Mang Ben, matagal nang sinumpa ang lupang iyon. May mga kwento pa raw na noong panahon ng mga Kastila, may mga bangkay na ibinaon sa ilalim ng lupa ng baryo, mga bangkay na hindi binigyan ng hustisya. At ang ilan sa kanila hindi raw tunay na tao. Sa mga bulong-bulungan ng matatanda, may nilalang na ginising mula sa pagkakahimbing at ngayon naghahanap ng mga kaluluwang mahina, madaling maabot, madaling pasukin. Pero hindi lahat naniniwala. May mga nagsasabing gawa-gawa lang ito para takutin ang mga bata. Ngunit ang mga bata mismo ang nagsasabing may taga-dilim sa bawat sulok ng baryo, nilalang na walang mukha, ngunit may anino-aninong sumusunod kahit saan ka magpunta. Isang gabi, dumaan si Rico sa abandonadong bahay ni Mang Doro, isang matandang nauna nang nagkasakit at di na nakita pa. Napansin niyang bukas ang pintuan, kahit matagal nang sinasabing sarado na ito't sinelyuhan ng mga tanod. Sa kanyang kuryosidad, tinawid niya ang bakuran. At bago pa man siya makapasok sa loob, may narinig siyang malalim na hinga, hindi niya alam kung mula sa loob o mula sa likod niya. Hindi siya gumalaw. Ang hangin ay tila tumigil. At sa loob ng isang kisap mata, may malamig na kamay na sumapo sa kanyang batok. Hindi na mapakali si Rico mula nang maramdaman niya ang malamig na kamay sa kanyang batok.
Sa sumunod na araw, hindi na siya lumabas ng bahay. Pero kahit nasa loob siya, hindi siya ligtas. Tuwing pipikit siya, may naririnig siyang bulong sa kanyang tenga. Hindi niya mawari kung anong wika, pero paulit-ulit ang isang salita, kasama. Tuwing lalapit siya sa salamin, pakiramdam niya ay may ibang mukha na sumisilip sa likod niya. At tuwing hapon, nagiging mabigat ang hangin sa paligid, parang may bumabalot na usok na hindi mo nakikita pero ramdam mong naroon. Habang pinipilit niyang itago ang nararamdaman, dumarami ang mga nararanasan ng ibang taga-baryo. Isang pamilya ang natagpo ang walang malay sa kanilang bahay, walang sugat, walang bakas ng sapilitan, pero lahat sila ay tila pinagsakluban ng langit. Nakaawang ang mga bibig at parang may gustong isigaw pero walang lumabas. Lahat sila hanggang ngayon hindi pa rin nagigising. Sabi ng iba, parang kinuha ng masamang panaginip. Pero paano kung hindi lang ito panaginip? Samantala, si Aling Marta ay palala na rin ang kalagayan. Nagsimula siyang makalimot, nagsasalita mag-isa, at madalas ay nakatitig lang sa isang sulok ng bahay. Ayon sa kanyang anak, gabi-gabi raw nitong inuulit ang isang dasal na hindi nila maintindihan, parang kombinasyon ng Latin at sinaunang salita. Minsan, umiiyak ito habang nakatitig sa bubong. Nandyan na naman sila. Mga dating kakilala, pero hindi na sila tao, bulong nito habang nanginginig. Sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang panibagong takot na lumilitaw, may mga alagang hayop na nawawala. Mula sa mga aso't pusa, pati manok at baboy, unti-unting nawawala ang mga ito. Isang gabi, may nakakita raw ng nilalang na gumagapang sa gitna ng palayan, tila hinahabol ang isang itim na baboy. Hindi ito mukhang hayop at hindi rin mukhang tao, kulubot ang balat, mahaba ang braso, at may buntot na parang sa ahas. Nang sisigawan ito ng lalaki, lumingon daw ang nilalang at mumiti pero ang bibig nito ay bukas hanggang tainga. Maging si Rico ay hindi na rin nakakatulog. Kahit anong pilit niya, palaging may bangungot na sumasalubong sa kanya, mga imahe ng dugo ang silid, ng mga batang umiiyak habang may mga matang nanonood sa dilim. Minsan, may gumigising sa kanya sa kalagitnaan ng gabi, mga yabag sa loob ng kwarto na wala namang laman kundi siya. May pagkakataon pang pagkagising niya ibasa ang kanyang t-shirt sa likod, parang may humawak o tumabi sa kanya habang natutulog. Habang dumadalas ang mga insidente, isang grupo ng kabataan ang nagdesisyong mag-imbestiga. Kasama si Rico, pumunta sila sa abandonadong bahay ni Mang Doro, bit-bit ang ilang kandila at cellphone. Pagpasok nila, napansin nilang malamig sa loob kahit mainit sa labas. Sa dingding, may mga ukit na simbolo, parang mga mata at bilog, may mga paa, at isang figurang tila nakasubsob sa lupa. Isa sa kanila, si Junjun, ay nagsimulang manlambot. Parang may bumubulong sa akin, sabi niya. Pero wala namang naririnig ang iba. Paglingon nila kay Junjun, nakangiti ito, pero hindi ang ngiting kilala nila. Para bang wala na siya sa sarili. Gusto raw nila akong sumama, bulong nito habang pilit inilalakad ang sarili papalapit sa isang madilim na bahagi ng bahay. Nagtakbuhan ang lahat palabas, pero naiwan si Rico. At bago pa man siya makalabas, may narinig siyang mahinang pag-iyak, hindi kay Junjun, kundi sa isang bahagi ng kisam. Pagtingala niya, may dalawang kamay na parang kamay ng sanggol na lumilitaw mula sa siwang ng kahoy. Pag-uwi ni Rico, hindi na siya nagkwento ng nakita. Pero nagsimula na rin siyang magsunog ng dahon ng saging at bawang gabi-gabi. Tinabunan niya ang salamin ng kanyang kwarto at pinako ang lahat ng bintana. Ngunit alam niyang hindi ito sapat. Sapagkat tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, palagi siyang ginigising ng isang hampas sa bubong. 1, 2, 3. At kasabay ng bawat hampas ay ang nararamdaman niyang tila hindi na siya nag-iisa sa loob ng bahay. Hindi na alam ni Rico kung gising pa ba siya o nananaginip na lamang. Ang mga araw ay tila nagiging alon na lang ng takot at kaba, at ang mga gabi, mas madilim kaysa dati, parang walang katapusan. Sa bawat sulok ng kanyang bahay, may presensya siyang nararamdaman. Hindi niya ito nakikita, pero ramdam niya ang malamig na hininga na dumadampi sa kanyang batok, ang bigat ng titig mula sa dilim, at ang panakanakang mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin.
Isang madaling araw, habang nakaupo siya sa kama at hinihintay ang pagsikat ng araw, biglang bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Walang hangin, walang tao. Basta bumukas lang. Sa simula'y akala niya ay nagkamali lang siya ng sara. Pero nang muli niyang isara at i-lock ito, ilang minuto lang ang lumipas ay bumukas ulit, mas mabilis, mas marahas. Sa ikatlong beses, hindi na niya sinara. Pinanood na lang niya ito habang nakabukas, nag-aabang sa kung anong lalabas mula sa dilim sa labas ng pinto. Nang muling bisitahin ni Rico si Aling Marta, nakita niya itong tila wala na sa sarili. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang altar, pinupunit ang isang lumang larawan. Lahat tayo ay may utang, paulit-ulit nitong bulong, habang nilalagyan ng abo ang kanyang mukha. Nang tanungin ni Rico kung anong ibig niyang sabihin, tiningnan lang siya nito ng diretso sa mata at sinabing, babalikan tayo ng mga nilimot natin at ikaw, anak, ikaw ang susi. Sa kanyang pag-uwi, napansin ni Rico na may mga krus na nakapinta sa mga pintuan ng ibang bahay. May mga dasal na isinulat sa abo sa lupa. At ang mga bata wala na. Hindi na lumalabas. Hindi na maririnig ang hiyawan o tawanan. Para bang ang buong baryo ay naghahanda sa isang bagay na hindi nila kayang sabihin, pero alam nilang darating. Isang gabi, habang umiihi sa likod ng bahay, napatingin siya sa langit, walang bituin, walang buwan. Tila nilamon ng itim na ulap ang kalangitan. Sa di kalayuan, may narinig siyang tila ungol mababa, basag, at puno ng paghihirap. Hindi hayop. Hindi tao. Parang halimaw na pilit tinatago ang sakit ng pagiging mulat. Paglingon niya, may nakita siyang anino, mahaba, baluktot, at gumagapang sa bakod. Tumakbo siya papasok, sinarado ang lahat ng pintuan at bintana. Ngunit bago siya makapasok sa kanyang silid, narinig niyang muli ang hampas sa bubong. 1, 2, 3. Ngayon, may kasamang kaluskos, parang mga kuko na kumakalmot sa yero. Sumisigaw na siya sa loob ng isip niya, ngunit walang tinig na lumalabas. Sa salamin ng kabinet, na hindi niya natabunan, nakita niya ang refleksyon ng isang nilalang sa kanyang likod, walang mukha, puro balat at buto, at may bunganga sa dibdib nito na bahagyang bumukas habang dahan-dahang nilalapit ang kamay sa kanya. Naputol lang ang sandaling iyon nang biglang umilaw ang kandila sa altar na iniwan niya sa sulok ng silid. Isang apoy na tila galing sa wala. Tumakbo siya, kinuha ang langis ng niyog na may bawang at nagsaboy sa paligid. Sandaling naglaho ang presensya, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Habang hinihingal siya at nakaupo sa sahig, nakita niyang may bakas ng paa sa loob ng bahay, malalaki, basang-basa at itim ang gilid. At nang sundan niya ito, nagtapos ito sa likod ng kanyang kwarto kung saan may sira sa sahig. Isang bitak na hindi niya napansin dati at mula roon may malamig na hangin na pumapailalim. Muling naalala ni Rico ang sinabi ni Mang Ben, may butas sa ilalim ng baryo. Isang lagusan papunta sa hindi dapat gisingin. Noon akala niya ikwento lang iyon. Pero ngayon ay alam niyang totoo. At ang lagusan ay maaaring nasa ilalim mismo ng kanyang bahay. Sa kalagitnaan ng dilim at katahimikan, biglang nagring ang cellphone ni Rico. Walang signal sa baryo pero umilaw ito. Isang text message. Walang pangalan. Walang number. Ang laman lang nito, huwag kang aalis. Nandyan na siya. Hindi na siya makagalaw. Pakiramdam niya ay unti-unting hinihigop ng takot ang kanyang kaluluwa. Ang oras ay tila huminto at ang paligid ay dahan-dahang lumalamig, parang unti-unti siyang ibinabaon sa loob ng isang bangungot na walang paggising. Pagkatapos matanggap ang mahiwagang mensahe sa kanyang cellphone, tuluyang nabalot ng sindak si Rico. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak pa rin ang cellphone na, ilang segundo lamang ang nakalipas, ay wala namang signal. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang pinipilit intindihin kung paano ito nangyari. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa bitak sa sahig. Mula roon, tila may malamig na hangin na may kasamang mahinang bulong na hindi niya maipaliwanag. Akala niya noon ay bangungot lang ang lahat, pero ngayon alam niyang may mas malalim pa itong pinagmumulan. Sa mga sumunod na oras, hindi na niya pinatay ang ilaw.
Gabi na naman at alam niyang sa ganitong oras nagiging mas aktibo ang presensya. Naisip niyang puntahan si Mang Ben upang humingi ng tulong. Ngunit pagdating niya sa bahay nito, sarado ang pinto at tila wala ng tao. Wala na ang mga halamang nakasabit sa bintana, wala na rin ang mga tandang palatandaan ng isang albularyo. Sa halip, isang sulat ang nakasabit sa pinto, sulat kamay na halos burado ng ulan, walang lunas kung bukas na ang lagusan. Sa kanyang pag-uwi, isang malakas na pagyanig ang yumanig sa lupa. Ang mga ilaw ng bahay ay kumikislap-kislap at sa di kalayuan, may mga sigawan mula sa iba't ibang bahagi ng baryo. Isang batang babae ang sumisigaw habang itinuturo ang ilog. Dali-daling nilapitan ni Rico ang pinanggagalingan ng sigaw at doon niya nakita ang hindi malilimutan. Ang tubig sa ilog ay kulay itim na, parang langis, at sa gitna nito, may mga lumulutang na katawan ng hayop, walang ulo, at tila hinugot ang laman mula sa loob. Habang nakatayo si Rico sa gilid ng ilog, may matandang babae na lumapit sa kanya. Hindi niya ito kilala, pero para itong pamilyar. Hindi mo ba alam, anito, habang nakatitig sa kanya? Ikaw ang dahilan kung bakit bumalik ang nilalang. Nagulat si Rico. Ano nang ibig mong sabihin, tanong niya, nanginginig. Ngunit tumalikod na ang babae at dahan-dahang lumakad palayo. Hindi na niya ito muling nakita. Sa pagbabalik niya sa kanyang bahay, binuksan niya ang kahon ng mga lumang gamit ng kanyang yumaong ina. Dito niya nakita ang isang lumang larawan, isang grupo ng mga babae, nakaputi at maihawak na kandila. At sa gitna ng larawan, nandoon ang kanyang ina at si Aling Marta. Sa likod ng larawan, may nakasulat na pangalan ng samahan, mga tagabantay ng selyadong lagusan. Hindi na alam ni Rico kung ano ang kanyang mararamdaman. Ang ina niya, na akala niya ay simpleng may bahay lang, ay kabilang sa isang grupo na tila konektado sa mga misteryong bumabalot sa baryo. At kung sila ang tagabantay, ibig bang sabihin ay may papel siya sa lahat ng ito? Kaya ba siya tinawag na susi? Muling lumindol, mas malakas ngayon. Sa kanyang paanan, tuluyan ng bumuka ang bitak sa sahig at mula roon ay lumabas ang matinding amoy ng bulok at asupre. Uminit ang paligid. Ang mga kandila ay sabay-sabay na namatay. At mula sa dilim ng siwang, may mga matang tumingin sa kanya. Hindi lang isa. Hindi dalawa. Marami. Parang mga batang matagal nang ikinulong, gutom at uhaw sa liwanag. Sumigaw si Rico, ngunit walang lumabas na tunog. Ang paligid ay biglang naging parang vacuum, walang hangin, walang ingay, puro kabog lang ng kanyang dibdib ang naririnig niya. At sa puntong iyon, unti-unti siyang hinila ng anino mula sa ilalim ng lupa. Pilit niyang kumakawala, ngunit parang may mga kamay na lumalabas mula sa sahig, mga kamay na butot balat, humihila pababa. At sa kanya narinig ang tinig ng kanyang ina, hindi sa alaala, kundi sa mismong tainga niya. Rico, anak, patawad. Ikaw ang inalay namin noon. Pero bumalik ka. Bumalik siya. Ibig bang sabihin matagal na siyang namatay? O hindi ba siya kailanman umalis? At dito natigilan ang lahat. Walang liwanag. Walang tunog. Tanging katahimikan. At mula sa dilim, isang napakalamig na tanong ang umalinggaw sa kanyang isipan. Ano ka ba talaga, Rico? What would you do in this situation? Sa tingin niyo ba, makakaligtas pa si Rico? O siya na mismo ang kinatatakutan nila ngayon? Comment niyo sa baba, gusto naming malaman ang sagot niyo. Habang unti-unting hinihila ng mga kamay mula sa bitak ng sahig si Rico, parang bumagal ang takbo ng oras. Nararamdaman niya ang malamig na dampi ng mga daliri sa kanyang balat, habang ang bawat pulgada ng kanyang katawan ay parang nawawala sa kanya. Sinusubukan niyang kumawala, pilit hinahanap ang makakapitan, pero ang sahig ay patuloy na bumubuka, at ang dilim sa ilalim ay parang walang katapusan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit ang tinig ng kanyang ina, ikaw ang inalay, bumalik ka, mga salitang paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso, punong-puno ng pagtataksil at sakit. Biglang may liwanag na pumutok mula sa kahon ng kanyang ina, isang maliit na krusipihong pilak na dati lang niyang binabaliwala. Sa sobrang desperasyon, hinablot niya ito at isinaksak sa isa sa mga kamay na humahawak sa kanya.
Isang matinis na sigaw ang umalinggaw-ngaw mula sa sahig, hindi lang isang boses, kundi daan-daang boses na sabay-sabay na nasaktan, parang sinindihan sa apoy. Nakawala si Rico, ngunit hindi tumigil ang paggalaw ng lupa. Pumutok ang ilaw, gumalaw ang mga kasangkapan, at ang buong bahay ay tila ginigiba mula sa ilalim. Lumabas siya ng bahay at tumakbo sa gitna ng baryo. Sa daan, nakita niya ang ibang mga residente, nakaluhod, umiiyak, ang ilan ay nagdarasal ng malakas habang ang mga anino ay gumagapang sa mga pader ng kanilang mga tahanan. Mula sa direksyon ng simbahan, may tila apoy na bumalot sa kampanaryo, ngunit hindi ito karaniwang apoy, itim ito. At sa gitna nito ay may hugis ng isang nilalang na lumulutang mahaba ang katawan, walang mukha, at may bunganga sa tiyan. Doon niya nakita si Aling Marta, nakatayo sa harap ng altar ng plaza, hawak ang isang makalumang librong may sulat na hindi kayang basahin ng karaniwang mata. Hindi ito titigil hanggat hindi mo ibinabalik ang dapat na sa kanila, ani Aling Marta, habang dumadaloy ang dugo sa kanyang ilong. Hindi ikaw ang dapat na bumalik. Ikaw ang inalis. Pero bumalik ka, Rico. Bumalik ka sa mundo na hindi ka na dapat sa kanya. Hindi na kinaya ni Rico ang naririnig. Ano ba ako? Ano bang nangyayari sa akin, sigaw niya. Pero bago siya masagot ni Aling Marta, lumindol ulit ng mas malakas. Mula sa lupa ng plaza, sumambulat ang itim na usok, at isang malaking siwang ang bumuka. Mula rito, lumitaw ang nilalang, ang tunay na nagpapakalat ng sakit, ang sinumpang nilalang na matagal nang ikinulong sa ilalim ng baryo. Hindi ito aswang sa karaniwang anyo. Ito ay pinagsamang anyo ng lahat ng kasalanan, galit, at takot ng mga taga San Felipe, isang nilalang na isinilang mula sa alay ng dugo, at pinalakas ng mga lihim na inilihim sa tagal ng panahon. Sa sobrang takot, napatras si Rico, pero may isang bagay sa kanyang loob na pumipigil sa kanya na tumakbo. Nakita niya ang larawan ng kanyang ina sa kanyang bulsa, at naalala niya ang mga gabi ng kanyang pagkabata na punong-puno ng takot at panaginip na hindi niya maunawaan. Noon pa pala, bahagi na siya ng kaguluhang ito. At ngayon, siya lang ang may kakayahang tapusin ito. Tumayo siya at hinarap ang nilalang. Sa kanyang kamay ay ang krusipihong pilak na muling nagningning. Sinimulan niyang bigkasin ang dasal na di niya alam kung paano niya natutunan. Ang bawat salita ay parang lumalabas mismo mula sa kanyang dugo, mula sa kanyang laman. Sa bawat bigkas niya ng dasal, lumiliit ang nilalang, pumapalag, sumisigaw ng galit. Ngunit sa huling linya ng dasal, bago tuluyang mawala ang nilalang biglang huminto ang oras. Nasa gitna ng plaza si Rico. Wala na ang nilalang. Wala na ang mga tao. Tahimik ang paligid. At nang siya'y lumingon, nakita niya ang kanyang sariling katawan nakahandu sa isalupa. Siya ay nananatiling nakatayo, ngunit wala na sa kanyang anyong pisikal. Unti-unti siyang nilalapitan ng liwanag, ngunit sa kabila nito, ay isa pang nilalang na nagmamasid mula sa dilim, tila hindi pa tapos ang lahat. Sa huling sandali, habang naglalaho si Rico, narinig niya ang isang boses na bulong, hindi lahat ng kaluluwa ay kayang ibalik. At ang kapalit mo kakailanganin nila ng bago. What would you do in this situation? Sa tingin niyo ba ay ito na ang wakas ni Rico? O may mas masahol pa ang naghihintay sa kanya? E-comment niyo sa baba ang iniisip niyo. Makalipas ang gabi ng matinding kaguluhan sa baryo ng San Felipe, tila muling bumalik ang katahimikan. Ang mga bitak sa lupa ay nagsara, ang langit ay muling nagkabituin, at ang mga bahay na dati balot ng anino ay unti-unting binuksan ng mga natirang residente. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon ay halong kaba dahil alam nilang hindi simpleng bagyo lang ang tumama sa kanila. Isa iyong gabi ng paghukom, ng pagbubunyag ng mga lihim, at ng muling pagbuhay sa mga nilimot na kasalanan. Wala nang nakakita kay Rico simula noon. Para sa mga kapitbahay, siya'y nawawala pa rin, tulad ng ilan pang kabataang hindi na muling umuwi matapos ang gabing iyon. Pero si Aling Marta, bagamat mahina at halos hindi na makausap, ay paulit-ulit na sinasabi ang isang bagay habang nakatitig sa kawalan, na iligtas niya tayo pero binuksan niya ang isa pang pinto. Ang mga salita niyang iyon ay nagsilbing babala, ngunit hindi maintindihan ng karamihan kung ano nga bang pintuan ang kanyang tinutukoy.
Isang linggo matapos ang insidente, may isang batang lalaki na natagpo ang pag-alagala sa gilid ng ilog. Marumi, walang suot na tsinelas, at tila walang alaala. Nang tanungin kung sino siya, ang tanging sagot niya, "Ako si Rico." Ngunit hindi ito si Rico. Iba ang anyo, iba ang edad. Para bang ang batang iyon ay larawang guhit lamang ng alaala ni Rico, parang boses na paulit-ulit na ginaya hanggang sa mabura ang orihinal. Dinala ito sa health center ng bayan, ngunit sa tuwing sisikatan siya ng araw, napapansin ng mga tao na ang kanyang anino ay hindi sumusunod palaging nauuna. Ang baryo ay unti-unting bumalik sa normal, o kung anuman ang kaya nitong tawaging normal. Ngunit ang gabi ay hindi na pareho. Sa tuwing sasapit ang 3:00, ang mga ilaw ay kumikislap, ang mga aso ay umuungol, at ang mga kwaderno ng mga bata sa paaralan ay biglang nagkakaroon ng sulat na hindi nila sinulat. Laging isang salita lang, kasama. May ilang matatanda na nagsimulang umalis sa baryo. Hindi na nila kaya ang mabigat na presensyang naiwan. Sabi nila, kahit nawala na ang nilalang, may bahagi ng dilim na naiwan sa paligid. May mga batang nagsasabing may batang lalaki na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga tuwing gabi, nakangiti pero hindi kumikibo. At sa tuwing lalapitan siya ng sinuman, bigla itong naglalaho na parang uso. Ang bahay ni Rico ay nanatiling nakatayo, ngunit walang nagtangkang pumasok. Sa bawat gabi, may naririnig daw na kaluskos mula sa loob, tunog ng yapak na parang naghahanap. Isang tanod ang minsang nagpumilit na silipin ito. Pagpasok niya, wala siyang nakita sa una, hanggang sa tiningnan niya ang salamin sa lumang aparador. Doon niya nakita ang refleksyon ni Rico, nakatayo sa likod niya, nakangiti pero wala ang mata. Hindi na muling nagparamdam ang tanod. Isang gabi, si Aling Marta ay muling nagising sa kanyang pagkakatulog. Tumayo siya, naglakad papunta sa altar ng kanyang bahay, at sinindihan ang natitirang kandila. Sa tabi nito, inilatag niya ang lumang larawan ng grupo nila noon, ang mga tagabantay. Isa-isa na silang nawala. Siya na lang ang natira. "Patawarin mo kami, Rico," bulong niya habang tumutulo ang luha. "Pinili ka namin. Inalay ka namin. Pero binawi mo ang sarili mo. At ngayon, hindi na namin alam kung ikaw pa ba talaga o kung ano na ang bumalik." Sa huling sandali ng kanyang panalangin, biglang humangin sa loob ng kanyang bahay. Malamig, matalim, at puno ng pamilyar na amoy, abo, usok, at pawis ng gabi. Namatay ang kandila. At mula sa dilim, may bumulong sa kanyang likod, "Ako ay narito na." Sa inyo, mga nanonood, ano sa tingin niyo ang nangyari talaga kay Rico? Siya pa rin ba ang bumalik o may iba nang sumakop sa kanyang katauhan? At kung kayo ang nasa kalagayan niya, anong gagawin niyo? I-comment niyo sa baba kung gusto niyong marinig ang karugtong ng kwento. Dahil minsan, ang katapusan ay simula lang ng mas malalim na dilim.